Nagmumula sa Presidential Communications Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay araw ng Lunes, August 24, 2015. At muling sumasa inyo ang programang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa pangalan po ni Ka Francis Cancino, kapiling nyo, ako po si Alan. Magandang umaga Sir Alan, magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-ati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Julia. At syempre mga kaibigan, sa PTV Studios, kasama natin si Ara Perez, maghatid po ng mga mainit na balita maya-maya sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan. Ngayong umuulan-ulan pa rin na Monday morning dito sa Mega Manila. Yan po mga kaibigan ay dahil pa rin sa habagat na in-induce ng bagyong Ineng na incidentally lumabas na rin ang Philippine Area of Responsibility bandang midnight kanina Vienne. That's right, Sir Alan. At sa bandang northern part ng ating bansa, yung pinakamalakas na tumama itong bagyong Ineng at katunayan region ngayon ay nasa state of calamity na. Ang ating bilang na namamatay so far nasa 10 pero inaasahan na posible pa itong tumaas sa paglipas ng nitong pag-account ng ating NDRRMC, kaya abangan po natin yan. Pero good news sa Baguio, Kaalan, ay yung mga walang kuryente, kasi noong Friday kung matatandaan natin 90% na walan ng kuryente, pero ngayon 85% ay restored na at nagsisimula na yung pag-aayos doon sa parts ng highway na nagkaroon ng landslide. That's good news. In fact, dyan nakikita natin ang pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganun din ng private sector, di ba? Yung mga electric cooperatives, yung mga water districts, mga water cooperatives, para ma-restore kaagad mga public utilities. Nandyan din ang mga telecom companies, of course, na nagre-restore doon sa mga areas na maaaring naapektuhan ng bagyo. Sinuspindi po ang klase sa bahaging yan ng ating bansa, public and private all levels. Pero syempre dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin po ang pasok. Magbaon lamang po kayo ng kapote at ng umbrella. Yes, at nais nating ulitin yung paalala na yan, di ba, ang Department of Health at ng iba pang mga government agencies. Kung aalis ang ating mga chikiting, ang ating mga anak ngayong araw na ito, papasok sa school, pilitin nating magbitbit ng payong, ng jacket. Yung iba kasi, sinasabi nila, ay, ayoko nga magbitbit ng payong, hassle yan. Right. Diba? Yung iba sinasabi pa, nako, minus points sa forma namin yan, mga boys, pag may bitbit. Di ba? Naku, mas hassle, Kaalan, kung lumabas ka tapos basang-basa ka pag makita ka ng crush mo, di ba? Magbaon na lang po tayo ng payong at paalala po sa ating mga taga-subaybay. Tayo po ay napapanood online sa www.ptv.gov.ph at kung gusto po ninyong sumali sa ating talakayan, pag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. At syempre tayo ho'y napapakinggan din live, hindi lang ho nationwide kundi worldwide sa pamamagitan po ng www.pbs.gov.ph. I-click nyo lang po mga kaibigan yung buton ng DZRB Radyo ng Bayan. At sa oras na 4 na minuto makalipas ang 6 ng umaga, narito na po ang unang bulusok ng ating mga tampok na balita. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Bagyong Ineng, tuluyang kumilos palabas ng Philippine Area of Responsibility patungong Japan. Pamahalaan patuloy na nakamonitor sa mga magiging epekto ng bagyong si Ineng. State of calamity posibleng ideklara na sa lalawigan ng Benguet at lalawigan ng Abra dahil sa epekto ng bagyong Ineng. Pangulong Aquino at ilang miyembro ng gabinete dinaluhan ang pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng El Shaddai. At Government Peace Panel muling iginiit na magiginabang din ang susunod na administrasyon sa Bangsamoro Peace Process.
Siksik at mainit ang mga balita na kasabay na inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat, Alan at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Gumising na po tayo sa maulang umagang ito at tunghaya ng mga balitang hatid ng media ng bayan. Tuluyan ang kumilos ang bagyong Ineng sa direksyon ng bansang Japan habang papalabas sa PAR o ang Philippine Area of Responsibility. Ito po ay kagabi ng hating gabi. Sa ulat na tinanggap mula sa Pag-asa, tinahak ng bagyo ang pangkalahatang direksyon ng Hilagang Silangan ng Basco, Batanes. Kumikilos ang bagyo sa direksyon ng Hilagang Silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Humina ang bagyo sa lakas ng hangin na 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 210 kilometers per hour. Mga manonood na posibleng magdadala ang bagyo ng pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Cavite, Batangas, Zambales at Bataan. Asahan at paghahandaan pa rin ang flash floods at landslides sa mga nasabing lugar. Kagabi at sa halos buong magdamag ay naranasan din ang paminsan-minsang pag-ulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, partikular sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan at Aurora at maging sa Calabarzon, dulot ng bagyong Ineng. Tinutumbok ng bagyo ang Southern Islands ng Japan. Tuluyan ang pagtaas ng bilang ng mga apektado ng bagyong si Ineng. Sa huling bilang, umabot na sa 32,000 katao ang nagsilikas. At rin sa 197 na kabahayanang nasira, dulot ng patuloy na paghampas ng malalakas na hangin sa mga dinadaanang lugar. Sa huling tala ay umabot na sa 15 katao ang patay dahil sa bagyong si Ineng. Sa ulat naman mula sa NDRRMC, sinabi ni Executive Director Alexander Pama na ang pinakahuling nadagdag ay ang 3 na-recover mula sa landslide sa Mancaya, Benguet at ang isang nalunod sa Bontoc Mountain Province. Kabilang sa death toll ang 9 na biktima ng landslide sa Mountain Province at Benguet at ang isang natumbahan ng puno sa Ilocos Norte. Nasa 15 lugar din ang binaha, 9 ang naitalang landslides at 5 buhawi. Umabot naman sa 36 na kalsada ang hindi madadaanan, 6 na tulay at isang spillway ang hindi sa Regions 1, 2, 3, 4B at CAR. Kasalukuyan naman ang pag-assess ng mga provincial, municipal at regional engineers at iba pang mga eksperto para sa halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Antabayanan po natin ang ipalalabas na resulta mula sa NDRRMC dito lamang sa Radyo Vision, Media ng Bayan at sa mga istasyon ng PBS Radyo ng Bayan. Patuloy ang pag-monitor ng pamahalaan sa bagyong Ineng at ang magiging epekto nito sa pagtahak ng bagyo palabas sa PAR. Handang-handa ang mga relief operations, search and rescue group para sa anumang pangyayari. Samantala, nagpakawala ng tubig ang San Roque Dam sa Pangasinan. Ito ay bunsod ng patuloy na nararanasang malakas na ulan sa Ayon kay PDRRMO spokesperson Avrenix Arenas, 2 gate ng dam ang binuksan dahil sa pag-apaw ng tubig na umabot sa 278.28 meters o malapit na sa critical level nito na 280 meters. Sakali mo magtuloy-tuloy ang pagpapakawala ng tubig, 18 bayan ang maaapektuhan ng pagbaha. Samantala, pinawi naman ni Arenas ang pangamba ng publiko sa posibleng pagkakaroon ng pagbaha sa lalawigan. Aniya, maliit lamang ng volume ng tubig ang pinakawalan sa dam kaya walang dapat ipangamba ang publiko. At yan na po muna ang aming mga ulat para sa sandaling ito. Balik na sa inyo, Alan at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Okay, ang oras po natin mga kaibigan sa buong Pilipinas. Ito pong Philippine Standard Time, 9 minutes. Alas 6 ng umaga. Mga kaibigan, ang hilera ng mga updates mula sa ating mga provincial stations. Pero bago yan, narito muna ng ilang mga text messages. Happy birthday, Bernard Noynay ng Barangay Rawis, Calbayog City. At happy birthday din kay Rizalyn Tambole ng Banago, Motiong, Samar. Mula po ito kay Junjun Kalong ng Barangay Rawis ng Vilmas Kitchen, dyan daw ho sa
Calbayog City. Dito naman sa akin, good morning sir, ma'am. Pag-greet po ng happy birthday kay Jenny Failnar ang nag-greet ay ang kanyang Mama Linda, Tatay Jesus from Onion S. Leyte. Magandang umaga po, batang-batang Kaalan at sexy Ma'am Vibs. Maraming salamat po. Binabati ko po. Happy birthday si Father Noel Daquel, SVD ng Fatima Parish, Rizal, Palawan. Okay, mga kaibigan, narito ang unang hataw ng mga provincial updates mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Bayan Patrol Report! Sa Radyo ng Bayan, Borongan, Pen Pomida, good morning, please come in. Salamat, maupay nga aga, SM Alan at Miss Vivienne. 44 na unit ng Timbangan ng Bayan ang pinamahagi ng DTI Eastern Samar sa ginanap na turnover ceremony Huwebes sa Provincial Capitol Gym para sa 22 bayan at isang lungsod ng Eastern Samar. Ayon kay DTI 8 Regional Director Cynthia Nieras, layunin ng proyektong ito na gabay ang mga mamimili hinggil sa wastong timbang at dami ng produktong pinamili sa mga pampublikong pamilihan upang matiyak na hindi sila naluloko o hindi nasasayang ang perang kanilang pinaghirapan. Ito rin anya'y humihikayat ng patas na kalakalan sa pagitan ng mga mamimili at mga namumuhunan. Sinabi pa niya na ang mga timbangan na kanilang ilalagay sa mga merkado ay selyado upang hindi manakaw at sirain ang ilang mga pasaway. Anya, 21 LGU at may tig 2 timbangan ng bayan dahil malaki ang palengke ng mga ito maliban sa mas maliit na bayan, ang Maslog at Sipapad na may tig 1 timbangan. Nagkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DTI at mga local executive upang masigurong mapapangalagaan ang mga timbangan na sa lugar na madaling makita ng mga mamimili sa kanilang pamilihang bayan. Para sa Radyo Vision, Penelope Pumida ng Borongan Eastern Samar, Media ng Bayan. Thank you so much, Penelope Pumida. Mula po yan sa Radyo ng Bayan, Borongan. Punta naman natin ang ating kasama mula sa Naga. Nariyan si Grace Refama. Grace, Diyos marhay na aga, konektado ka. Yes, Marina Aga, nais ng pamahalaang lokal ng Naga na managot sa batas at maipakulong ang bawat nauhuling sangkot sa gawaing pagtutulak o pagbebenta ng iligal na droga. Ito ang nagbunsod upang isagawa ang periodic na pagpupulong ng sektor ng PIDEA, LGU, PNP at Prosecutor's Office para sa nararapat na konsultasyon at pagtutulungan sa mga kasong laban sa ipinagbabawal na gamot. Nahayag ni Vice Mayor Nelson Legasyon na karaniwang nagkakaproblema sa pagsampa ng kaso. Pagkalap ng mga ebidensya kaya't may ilang kasong tungkol sa droga ang nadidismiss lang. Nababahala ang Naga LGU dahil halos lahat na barangays ay may insidente ng tungkol sa bawal na droga. Bunsod dito, inipon ng Naga City Government ang lahat ng mga records na may kinalaman sa drug mula sa PIDEA, sa PNP Blatter, sa City Prosecution's Office at maging sa Regional Trial Courts. Dito nakita ang marami-rami ng bilang ng paglabag sa RA 9165. Maging ang records ng Bureau of Jail Management ay nagpapakitang maraming kaso tungkol sa ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Vice Mayor Nelson Legasyon, sadyang kailangan ng mahigpit na pagtutulungan ng iba't ibang sektor laban sa iligal na droga. Mula sa Radyo ng Bayan Naga, Grace Refama, Media ng Bayan. Maraming salamat, Grace Refama. Mga kaibigan, mula sa Naga, punta tayo ng Radyo ng Bayan, Zamboanga City. Narito po si Elsie Molina. Elsie, good morning. Yes, buenos dias sa Pilipinas. Umabot na sa 1,420 ang bilang ng mga magiging biktima sana ng human trafficking ang na-rescue ng magkasanib na puwersa ng otoridad mula Enero taon kasalukuyan hanggang nitong buwan ng Agosto. Base sa talaan ng Philippine Center on Transitional Crimes, Western Mindanao Field Office, sa pamumuno ni Chief Inspector Alex Lorenzo, mahigit 1,000 sa numero ay na-rescue dito sa lokal na daungan ng barko ng lungsod. Ang iba ay mula sa iba't ibang lugar ng Zamboanga Peninsula. Ang lungsod ng Zamboanga ang madalas na dinadaanang lugar papuntang Southern Backdoor at jump-off point naman ang Malaysia papuntang Middle East. Sinabi ni Lorenzo kung matagumpay makaapak ang mga biktima sa Malaysia
Karamihan sa mga biktimang babaeng kabataan ay nagiging sex slaves at ang pinakagrabe dito, ilang vital organs ng mga biktima ay binibenta sa ibang bansa. Karamihan sa mga na-rescue ay mula sa Pangasinan, Ilocos Region, Iloilo, Negros Occidental, Metro Manila, Agusan del Norte, Davao at Maguindanao. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga para sa Elsie Canillo Molina, Media ng Bayan. Thank you so much, Elsie Molina. Yan po'y direkta mula dyan sa Radyo ng Bayan, Zamboanga City. Bayan Patrol Report! Sa puntong ito mga kaibigan, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 46 pesos and 31 centavos, yen 0.37 centavos, pound 72 pesos and 61 centavos, Canadian dollar 35 pesos and 31 centavos, Australian dollar 33 pesos and 95 centavos, Real 12 pesos and 35 centavos, at Euro 51 pesos 52 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, 15 minutes po. Make that 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Text message muna. Good AM, Kaalan, Miss Vieves. Pakibati lang ang aking mga anak na nanonood ng Radyo Vision. Sina Bebe, Fahad, City, Cherise at Jonat Dats ng Panabo City. Dito naman sa atin bumabate. Ms. Vivian pabati po kay Wency Teston, Clenton Pehe, Robilin Frieto at Megs Policarpio. Iyakin daw siya. Tintin Rica Frente at Efren Mexico, Mechman Salay, Ate Marjorie Sevilla at Myrna De Leon. It's me, Marvin Pantoja ng Palhi, Calapan City, Oriental Mindoro. Ang oras natin mga kaibigan, base sa Philippines, 16 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Narito na po ang lagay ng ating panahon hatid sa atin ni Jessie Basco. Jessie, magandang umaga. Magandang umaga rin sa inyo, Vivian, at magandang umaga po, Pilipinas. Narito na ang latest sa lagay ng panahon. Tuluyan na nga nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ineng alas 12 kagabi. Pero ayon sa Pag-asa, hahatakin pa rin ito ang hanging habagat kaya asahan pa rin po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ang hanging habagat magdadala po ito ng monsoon rains o yung malalakas na pag-ulan. Dito po yan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon. Asahan rin ang mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa may western section ng Visayas at dala pa rin po ito ng sa nalalabing bahagi po ng ating bansa kabilang ang Mindanao area. Asahan naman po natin ang fair weather condition, pero ayon sa Pag-asa, posible pa rin ang pagkakaroon ng mga pulong-pulong pag-ulan o pagkilala at pagkulog. At dahil ngayong araw po ng Lunes, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang malaking bahagi po ng Luzon. Sa mga motorista, i-take note po natin itong Metro Manila flood-prone areas. Kabilang po dito ang Quezon City, partikular na ang Barangay Doña Imelda, Damayan Lagi, Tatalon, Talayan, kasama rin po sa binabaha ang Amoranto Corner, Banawe, E. Rodriguez, Araneta Avenue. Asahan na rin po ang pagtaas ng tubig sa Maynila, partikular po sa May Sampaloc, Quiapo, Lagusilad, Burgos Street, Rizal Avenue Corner, Arpapa Street, Arpapa LRT Station, Espanya, Naval, Horizon Plaza, Malate at ang Padre Burgos, Luneta. Kasama rin po sa binabaha ang Makati, dyan sa may Makati Diversion Channel, South Superhighway from Buendia, Pasong Tamo EDSA at ang Chino Roses Corner, Arnais. Iwasan na rin po sa panahon ng tag-ulan ang Mandaluyong, lalong-lalo na ang Maisilo Circle to Bonnie Avenue, Calentong Street, New Panadero Street, Shaw Boulevard at Cassia Lane, kasama rin po ang San Joaquin Plainview sa Mandaluyong at ang Ninoy Aquino Avenue sa Parañaque. Isang kapapasok lamang na balita, naglabas po ng abiso ang Pag-asa at ayon po dito ay makakaranas ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang Metro Manila, Nueva Ecija, Batangas at Tarlac. Posible pong magpatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Nakataas naman ngayon ang thunderstorm advisory sa may Zambales, partikular na sa may San Narciso, San Felipe, San Antonio. Kasama rin po ang Bulacan, Bataan, Pampanga at Cavite. At
At yan muna ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision. Mula sa Pag-asa DUST, ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jessie Basco. Ang oras natin mga kaibigan, 19.5 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Huwag kayong kakalas dyan. Pagkatapos po ng ilang mga paalala, magbabalik ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Welcome back mga kaibigan dito po sa Radyo Vision sa Media ng Bayan. Ang oras po natin 6:22 ng... Balikan na po natin si Ara Perez para sa karagdagang mga balita. Maraming salamat, Alan at Vivian. Nagbabala ang Department of Health sa publiko laban sa sakit na leptospirosis. Ayon sa ahensya, nakukuha ang sakit na ito sa paglusong sa baha na kontaminado ng bakterya na nagmumula sa ihi ng daga. Kaugnay niyan, pinaalalahanan rin ng ahensya ang mga magulang na kung maiiwasan ay huwag nang palabasin ng bahay ang kanilang mga anak nang sa gayon maiwasan ang paglusong at paglalaro ng mga ito sa baha. Sa pinakahuling balita naman mula sa Baguio City, posibleng ngayong araw ay idedeklara na ang state of calamity sa mga apektadong lugar ng bagyong si Ineng. Naulat, isa sa ilalim sa state of calamity ang dalawang lalawigan sa rehiyong Cordillera dahil pa rin sa matinding pinsala na iniwan ng bagyong si Ineng at ng habagat. Ang punong probinsya na si Governor Nestor Fongwan ay gumawa na ng sulat sa Sangguniang Panlalawigan o SP para sa deklarasyon ng state of calamity sa Benguet. Aniya, posibleng ngayong araw ay maideklara na ang state of calamity pagkatapos aprobahan ng SP ang resolusyon para dito. Samantala, sinabi naman ni Engineer Hector Camcam mula sa lalawigan ng Abra na ina-assess na nila ang pinsala na idinulot ng bagyong Ineng at magdedeklara sila ng state of calamity sakali ngang pumasa sila sa criteria para sa deklarasyon ng state of calamity. Sa ibang balita, dinaluhan ni Pangulong Aquino at ito ang pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng El Shaddai sa lungsod ng Parañaque. Dito, kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng El Shaddai sa pagdating ng Santo Papa sa bansa at maging sa pagsusulong ng tuwid na daan. Balitaan mo kami, Julius de Samburu. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng El Shaddai at ika-76 na kaarawan ni Brother Mike Velarde sa lungsod ng Parañaque. Kahit na panakanaka ang pag-ulan, linggo ng madaling araw nang dumalo sa pagtitipon ang Pangulo kasama sina Interior and Local Government Secretary Mar Rojas at Defense Secretary Voltaire Gazmin. Sa mensahe ng Pangulo sa harap ng libo-libong mananampalataya ng El Shaddai, kanyang kinilala ang kanilang kontribusyon sa pagdating ng Santo Papa sa bansa at ang pagkakaisa't malakas na pananampalataya ng dakilang lumikha. Buo ang puwersa ng mga Pilipinong binibigis ng matibay na pananampalataya, kaya naman dalawang-dama ang dakilang presensya at pagpapala ng ating buong kapatid. Tunay nga akong pinagpala ng El Shaddai sa pagkakaroon ng isang mahusay at nagmamalasakit na pinunong tulad ni Brother Mike. Walang pagkakaroon na ginagabayan at itinitimon ang inyong kapatiran palapit sa banal na kalooban ng may kapal. At talagang halimbawa po ang El Shaddai na ginagawang masigla at buhay na buhay ang diwa ng simbahan sa ating mga Pilipino. Ipinagmalaki din ng Pangulo ang mga naging pagbabago sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dito ay kanya ding pinasalamatan ng El Shaddai na kanyang naging katuwang sa pagsusulong ng tuwid. Sa may limang taong ako ng pagkasa sa dapat hindi pinawala sa ating kung gaano pa tayo ang kayang parating na nagkakaisa sa bansa. Nanumbalik at niwala ng kumbayan sa pamahalaan at muling kinilala ng mundo ang kaya natin muling pagtulungan tungo sa kaunlaran. Naglalatag tayo na pagkakataon sa sariling bayan na hindi na kailangan mag-ibang bansa
sa upang proseso. Pinatunayan natin ang Pilipino basta pagkalooban ng sapat at kakayahan pagpapamalas ng gilas sa anumang larangan. Sa mga gaya na po ni Karatapay, lalo lumalakas ang nating ituloy ang pagkahas sa damatuin. Nakasama natin nananalangin na nagbibigay ng pag-asa sa mga mayan at nananawagan laging gawin ang tama at makatwiran. Tiwala po tayong patuloy sa masisiligwaran na paglilingkod at sambayanan. Kasama din sa talumpati ng Pangulo ang pagbabahagi din ito ng salita ng Diyos. Tayo nga po sa Katawan, Kabanata 13, versikulo 34 hanggang 35, na magbigay ng mabuot si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ibigan kayo. Kung paano iibig ko kayo, kayo din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y alagad ko. Naway patuloy natin patunayan. Laki na pag-ibig ng Panginoon at sa ating pagkakapitisi. Walang imposible. Kaya na ating tuwing ng pagsamo at dalangin pakalooban sana ang bawat Pilipino na nagsiksik at umaapaw ng pagkakaroon. Sa susunod na taon, ani ng Pangulo ay maging gabay nawa tayong lahat sa pagpili ng karapat-dapat na pinuno ng ating bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. Ilan sa mga nakausap ng PTV News team na dumalo sa pagtitipon ng El Shaddai ang nagpatotoo na may malaki at magandang pagbabago sa kanilang buhay ang idinulot ng kanilang paglahok dito. Mas lalo kasing tumindi ang kanilang pananampalataya sa Diyos na siya nagbibigay ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Para balitaan tayo, nagbabalik si Julius Di Samburon. Isa lang si Aling Shirley Contilla ng Caloocan sa mga libo-libong mananampalataya ng El Shaddai. Ayon sa ginang, ang kanyang pagdalo sa mga gawain ng El Shaddai ang nagpatibay pang lalo ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Ako po talaga ay dating may pagka-maldita sa magulang, sa kapatid. So, nang mapunta po ako sa El Shaddai, marunong na ako magmahal, magmalasakit. Bukod sa kanya, may mga iba ding lumalahok dito na umaasang may pagpapatuloy ang mga magagandang gawain ito. Espesyal kasi ang taong ito para sa El Shaddai dahil bukod sa kanilang ika-31 anibersaryo ay ika-76 na kaarawan din ngayon ng pinuno nitong si Brother Mike Velarde. Marami siyang taong nababago ang buhay. Tuwing sasapit ang anibersaryo ng El Shaddai ay nagsasagawa sila ng overnight celebration. Halos hindi mahulog ang karayom at animo nga naging dagat na ng tao ang buong Ambel Business Park sa Parañaque sa dami ng mga dumalo sa pagtitipon. Bukod pa'y lumahok din ang ilang matataas na opisyal ng bansa kabilang na sina Pangulong Aquino, Vice President Jejomar Binay, ilang gabinete nito at maging ang ng showbiz. Isa nga sa mga nakasaksi sa gawaing ito si Philpo's Master General Josie de la Cruz. Sana lalo pa siyang bigyan ng Panginoon ng lakas para palaguin pang lalo ang patibayan ng pananampalataya. Pinasalamatan naman ni Brother Mike ang mga dumalo sa kanilang anibersaryo kabilang na si Pangulong Aquino. Ako'y naniniwala na kapag ang isang Pangulo ay tapat sa kanyang winika, hindi man niya kayang gumising, gigising. At para sa sambayan ng Pilipino, hinikayat niyang patatagin pa ang pananampalataya sa Diyos para sa pagkakaroon ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Huwag niyong kaliligtaan, bigkasin. Araw at gabi, ang lahat na ipinag-uutos ng Diyos. Sa gayon, giginhawa kayo at magtatagumpay. Samantala, nagparapol din si Velarde ng mahigit 50 tig 15,000 pesos at 5 tig 50,000 pesos bilang bahagi ng kanilang anibersaryo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. Samantala, muling iginiit ng Government Peace Panel na makikinabang din ang susunod na administrasyon sa Bangsamoro Peace Process. Ayon kay GPH Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer, kung hindi maipapasa ang panukalang Bangsamoro Basic Law, hindi lamang mauuwi sa wala ang oras at pagsisikap sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao, kundi pati na rin ang pag-asa ng ating mga kababayang Moro na magkaroon ng bagong buhay. Balitaan mo kami, Princess Habiba Sarip. Matagal na yung sinasabi nilang substitute bill, yung sinasabi nilang bungbong law. So, kami medyo nalulungkot, lalo na yung grupo natin na Bangsamoro National Movement for Peace and Development, dahil yung napagkasunduan, kung ano yung nandoon sa
cab at saka yung pub, parang initsapwera na kung mawawala rin yung nasa loob ng bibil, parang hindi tatanggapin ng IMAELF. So kapag hindi ang tinanggap ng IMAELF, parang hindi rin na rin tatanggapin niya ng buong Bangsamoro. Ito ang naging tugon ni Aga Khan Sharif, namumuno ng Bangsamoro National Movement for Peace and Development sa pagkakaantala ng pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law dahil sa isyong bumabalot rito. Si Government Peace Panel Chair Professor Miriam Coronel Ferrer nananatiling positibo pa rin ang pananaw ukol sa usapin. Lalo't ito anya ang pinakamabuting solusyon sa ngayon upang makamit ang tunay na kapayapaan sa Mindanao. Dagdag pa nito, ito'y isang napakalaking pag-aksaya ng oras na sayang na pera at serbisyo na ginugol ng pamahalaan sa oras na hayaan na lang ng mga mambabatas na abutin pa ang BBL ng susunod na administrasyon. Yang BBL na yan, dapat maisulong yan kasi una, yan yung napagkasunduan ng ating pamahalaan at saka IMAELF through CAB at saka PAB. Pangalawa, kahit sabihin natin hindi perpekto yan na magiging mekanismo para sa pag-unlad ng mga Muslim area sa at least yan kahit papaano may dudulot na kabutihan doon sa pagpapaunlad ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. Ngunit naniniwala pa rin si Ferrer na sa kamay ng mga mambabatas ang magiging mabuting kapalaran ng BBL. Ang nasabing panukala, 50-50 man ito sa ngayon, ayon kay Aga Khan Sharif, tulad din niya, nangangamba umano siya sa posibleng mga pagsiklab ng kaguluhan sa rehiyon, posibleng pagdami ng mga rebel groups o maging ang pagsanib ng ibang Moro sa Islamic militants oras na hindi umano may sa batas ang BBL bago matapos ang administrasyong Aquino. Minsan nakakausap ko yung mga kabataang mga IMAELF, pati yung mga BIFF na mga nakakapunta ko sa mga lugar nila. Ngayon, niloko na naman kayo ng gobyerno. Wala pa ba kayo? So ang mangyayari dyan, yung iba, hindi naman ko sabing marami, baka umanib yan sa may mga ideolohiya tulad ng mga Busayap, BIFF at saka lalo na ngayon may balita na may ISIS ngayon sa Pilipinas. Pag umanib sila dyan, magdudulot yan ng gulo sa ating bansa. Sa kabila ng pag-iwas sa anumang banta na maaaring idulot ng panukalang batas, oras na hindi ito maisabatas, naniniwala si Ferrer na sakaling marisolba ang problema sa Mindanao sa pamamagitan ng tulong ng BBL, ang susunod na kongreso at administrasyon lang din ang makikinabang dito. Kaya't panawagan ng mga kapatid nating Moro, isabatas na ang panukalang batas. Kasi para matuldugan na yung paghihirap ng mga taga Mindanao, lalo na yung mga Muslim natin brothers, na kawawa naman yung mga bata na yun ang hangad nila na kapayapaan. Nanawagan din ako sa Kongreso, dapat natin ipasa itong BBL kasi sa Zamboanga, yan din ang inaabangan nila. Nananawagan kami sa lahat ng mga mambabatas ng ating bansa tulad ng Kongreso at saka Senado na itong Bangsamoro Basic Law, bigyan po natin ito ng halaga at kung pwede, ipasa na po natin ito na hindi masyadong malayo doon sa napagkasunduan. Kasi hindi ako naniniwala na itong administrasyong Aquino igagawa sila ng programa na sa bandang huli, sa darating na mga panahon, susunod na panahon, kasusuklaman sila ng mga kapatid nating Pilipino o ang Bangsamoro. Sana po huwag natin tingnan itong BBL na ito sa pamumulitika. Ang tingnan natin itong ano bang naidudulot niya, ano bang maidudulot kung hindi ito may pasa. Ilang buhay na naman yung pwedeng mawala dahil lang sa hindi pagpasa ng BBL na ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sarip. Sa patuloy po na pagantabay ng Radyo Vision Media ng Bayan sa Bagyong Ineng, apektado rin ang mga paliparan sa bansa dahil sa ulan at hangin na dulot ng bagyo. 5 domestic flights ang kinansela kahapon, araw ng linggo dahil sa sama ng panahon dulot ng bagyong si Ineng. Aquino International Airport MIAA, kabilang sa mga kanseladong flights ay ang mga sumusunod. Flight 5J513 Manila to San Jose sa Mindoro, 5J514 San Jose to
2P2082 Manila, 2P2084 Manila to Basco, 2P2085 Basco to Manila at Z2895 Manila to Katiklan. At yan na po mga ulat na aming nakalap ngayong Lunes ng umaga. Balik na sa inyo, Alan at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay 36.5 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Naka-standby na ang mga provincial reports. Pero bago yan, narito muna ang ilang mga text messages. Good morning po. Pakibati lang po ang asawa ko na nanunood sa inyo, kay Jane Salazar ng Zamboanga, Sibugay. Okay, dito naman sa akin, good morning po. Request ko lang po sa local government officials dito sa amin sa Calbayog City. Sana po ay mag-conduct sila ng training sa mga motor. Kinuha daw yung 100 pesos niya. Tamang pag-uugali naman po. Mula po yan kay April Bambuena ng Calbayog City. At good morning, Miss Viv. Greet po ako ni Vargas Owe. Ang nag-greet ay si Kagawad Petanio Atan of Barangay Atan, Awi, Toril, Davao City. Good morning, Kaalan and Miss Vibs Guapa. Salamat po. Greet ko lang po ang apo ko si Lady May Dayan Malon, 14th birthday today. Wishing her all the luck and God bless. Happy birthday from Miriam Maningo of Pagadian, Zamboanga del Sur. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, ng mga provincial updates natin mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Bayan Patrol Report! Wala po dyan sa Southern Tagalog, Radyo ng Bayan, Lucena City, Jigs Rodillas. Magandang umaga. Please come in. Magandang alan, pararangalan ng Tourism Organization of Quezon ang mga individual na nagambag sa pagsulong ng kulinarya at turismo sa lalawigan. Ang parangal ay isasagawa sa Quezonaria Pistang Piging sa October 2 nagaganapin sa Queen Margaret Hotel. Punong abala sa okasyon sina Quezon Tourism President Tina Decal at Quezonaria Program Chair Maricel Herrera. Samantala, ang Tourism Organization of Quezon ay binubuo ng resort at restaurant owners, makeup artists, design, videographers at photographers, mga florist at iba pa na kaugnay sa malawak na aspeto ng turismong Quezon. Naniniwala ang mga kasapi ng organisasyon na ang pagkakaugnay-ugnay ng kanilang negosyo ay may malaking ambag sa turismo ng lalawigan. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Thank you so much. Yan po latest mula sa Radyo ng Bayan, Lucena City. At sa atin ni Jigs Rodillas. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Baguio City. Nariyan si Joseph Cabanas. Joseph, naimbaga bigat, konektado ka. Naimbaga bigat, patuloy na nagsasagawa ng retrieval operation ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang iba't ibang rescue group upang hanapin ang 12 katao na natabunan ng lupa sa Barangay Taneg, Mangkayan, Benguet noong araw ng Sabado sa kasagsagan ng bagyong Ineng. Naging pahirapan ang operasyon dahil sa patuloy na buhos ng malakas na ulan ayon kay Governor Nestor Funguan. Samantala, sa tala ng Office of Civil Defense, umaabot na sa 13 katao ang nasawi sa pagdaan ng bagyong Ineng. Inaasahan naman na magpapasa ng isang resolusyon mamayang hapon ang Benguet Sangguniang Panlalawigan upang ideklara ang buong lalawigan ng Benguet na under state of calamity. Samantala, iba pang updates, ang Cannon Road ay nananatiling sarado sa kasalukuyan dahil sa maraming landslides sa naturang lansangan. Ang Halsem ay one lane open ang karamihan sa lansangan dito dahil pa rin sa mga landslide. Ang Binga at Ambuklao Dam ay bukas na ang lahat ng gates nito at ang tubig ay patungo na sa San Roque power plant. Mula sa DCEQ Baguio, Joseph Cabanas, Media ng Bayan. Joseph? Yes, kasama Alan. Okay, i-recap lang natin yung binanggit mong mga sitwasyon ng mga pangunahing kalye patungo sa Baguio City. May mga nagte-text kasi rito, no? So, ang Cannon Road ay nananatiling sarado sa mga motorista hanggang ngayon. Yes, kasamang Alan, sarado ito simula pa noong araw ng Sabado at hanggang
maraming landslide at patuloy na pagbagsak ng mga bato sa naturang lansangan. Ang pinakaligtas na gamiting kalsada patungo at palabas ng lungsod ng Baguio ay ang Marcos Highway at ang Nagilian Road. Okay. Alcema Highway ay may mga parts binanggit ka na mga one-way. So, hindi advisable na dumaan dyan. Hindi advisable pa ang duman, lalong-lalo na sa mga malalaking bihikulo, ang Alcema Highway. Dahil one lane open ang karamihan sa lansangan. Maraming bahagi ang Alcema Highway ang na-cut down o tuwirang lumubog yung kanilang mga lansangan. Okay. Joseph, yung Cannon Road, kailan natin magbubukas ito sa mga motorista? Hindi pa matiyak ng Department of Public Works and Highways kung kailan na magbubukas ang Cannon Road dahil sa massive landslide ang naganap dito. Lalong-lalo na dito sa may Camp 7 area na bahagi ng lungsod ng Baguio. About 600 meters na lansangan ang natabunan. Hindi lamang ng lupa kundi buong bundok yung bumagsak sa naturang lansangan. So medyo pahirapan ang gagawing clearing operations ng kontraktor at ng DPWH. Kamusta naman ang lagay ng panahon dyan ngayon sa Baguio City? Sa kasalukuyan ay malamig lamang ang lungsod ng Baguio. Kaninang alas 6:30 ay na natin ang sikat ng haring araw. Wala na tayong nararanasan pa na malalakas na pag-ulan kasamang bibiyan. At least good news yan, para makapagsimula na itong pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at yung mga gumuhong mga lupa. Pero kamusta naman yung electricity dyan? Bumalik na ba? 90% ng elektrisidad sa lungsod ng Baguio ay naibalik na. Yung 10% ay patuloy pa rin ginagawa ng pamamaraan ng Benguet Electric Cooperative dahil napakaraming kanilang poste ang bumagsak. Dulot ng pagbagsak ng kahoy, hinila nito yung mga high tension wires na nagresulta ng pagbagsak ng kanilang mga poste. Sa Benguet area, kung saan franchise area din ito ng cooperative, halos 75% ang naibabalik na ng kanilang kuryente. At kailan naman daw inaasahan na maibabalik 100% yung elektrisidad sa buong Benguet? Yan ang ginagawa ng pamamaraan ng Beneco dahil sabi ng kanilang General Manager Gerardo Bersosa na mayroon silang sapat na manpower, kaya lamang may mga ilang lugar na mahirap pa rin puntahan, lalong-lalo na doon sa mga one-way lane kung saan kailangan nilang magdala ng kanilang mga concrete poles upang mapalitan yung mga bumagsak na poste ng kuryente. Okay, maraming salamat sa ulat na yan, Joseph Cabanas mula sa Ang oras po natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 44 minutes na makalipas sa alas 6 ng umaga. Narito muna ang mga traffic updates mula sa MMDA Metro Base. Kumustahin natin ang lagay ng mga pangunahing kalye sa Metro Manila. Atid po sa atin ni Charlie Nozares, MMDA Metro Base. Charlie, good morning! Good morning, Samang Alan and Miss Vivian. At sa mga oras na ito, ating baybayin ang iba't ibang mga lansangan sa Metro Manila. At unahin natin ang area ng White Plains. Ang nasa kaliwang bahagi ng ating screen ay yan po yung southbound lane na nanggagaling po yan ng Cubao, papunta naman ng Ayala Avenue na kung saan ay mabagal na rin po ang daloy ng mga sasakyan. At ang northbound lane naman ito, yung nasa bandang kanan, ay light traffic pa naman oras na ito. Samantala, dumako na tayo dito sa may EDSA Ayala. Ang nasa ibabaw na flyover po yan ay yan po yung northbound lane na nanggagaling ng Ayala. Light traffic pa naman. At maging ang mga nanggagaling din po ng Magallanes sa maluwag ang daloy ng traffic, yung tunnel at yung service road. Ang nasa kaliwang bahagi ng screen natin ay yun po yung nanggagaling naman ng Guadalupe na kung saan ay nakakaranas naman tayo ng
ng stop and go para sa mga motorista na papunta ng Ayala Avenue. At ang tunnel naman, maluwag ang daloy ng traffic patungo ng Magallanes. At ang dito naman tayo sa may C5 Green Meadows, stop and go lamang po ang nararanasan ng mga motorista sa magkabilang direksyon, na kung saan ito pong nasa kaliwang po yung southbound lane, at yung nasa kanang bahagi naman ay yan po yung northbound na nanggagaling po ng Ortigas patungo ng Libis area. At sa may Araneta at Maria Clara naman, maluwag pa naman ang daloy ng traffic sa magkabilang direksyon. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2, at magsisimula po yan ng alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi, at meron naman po tayong window hour para sa mga apektadong pribadong sasakyan, na kung saan ay pwede silang bumiyahe sa pagitan po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan Metro Base, Charlie Nozares nag-uulat. Thank you so much, Charlie Nozares, mula po yan sa MMDA Metro Base. So, guided ang ating mga kababayan sa kanilang pagbibiyahe ngayong umaga kung sakaling dadaan sila sa mga major thoroughfares ng Metro Manila. 47 minutes na, mga kaibigan, makalipas ang alas 6 ng umaga. Narito muna ang ilang mga text messages na pinadala po sa atin ng ating mga taga-subaybay. Okay? Good AM po. Pakibati lang po ng magandang umaga kina Darna Reyes, Efren, Dadaw, Konkon, Jojo Aniban, Christy Aniban, Eli Hentalian ng Barangay Limarayon, Calbayog City. Diyan po sa... Okay, dito naman sa akin, maupay na aga, Radyo Vision. Greet ko lang po ng Happy Fiesta, Angkat, Balogan City, Western Samar on August 24th, 2015 in honor of St. Bartholomew Apostle from Reynaldo Tan. Ayan, Happy Fiesta po sa inyo. Okay, Happy Fiesta. Ito naman, good morning to you, Tito Alan, Tita Vivian. Nais ko pong batiin ng magandang umaga ang aking pinakamamahal na Tita Arlene Bagadyong, ng Radyo ng Bayan, Virac, Catanduanes. Breakfast na po, eat well, don't forget to drink your vitamins. Talaga may mga reminders pa. At lagi pong tandaan na mahal ko po kayo. Sabi ni Sweetie ng Kamsur, para kay Arlene, para kay Tita Arlene Bagandyong niya. Yes. Okay. At syempre, meron pa ba dyan, Vibs? Dito sa akin wala na, Okay. Kaalan. Oh. Ayan, may query dito. Basahin ko na rin. Good AM, Kuya Alan, Miss Vivian. Ask ko lang po, approve na ba yung SSS additional 2,000 sa pension? Thanks, and text back please from Marlene Vergara ng Apalit, Pampanga. Maya payabak po kay Kongan dyan sa Pampanga. O nagtatanong, hindi pa naman actually approved, pero sa Kamara, I mean sa ating mga legislators, yes. So merong mga panukalang ganyan nga. At nawa kung magtutuloy-tuloy yan ay yun, posibleng madagdagan ng 2,000 ang pensyon, monthly pension. Iyahabol daw sa Pasko itong 2,000. Hike sa SSS pension. So, abangan po natin kung matutuloy po yan. Samantala, Sir Alan, isa sa mga issues ngayon, dito sa LTFRB, itong paglalagay ng speed limiter sa mga pampublikong sasakyan. Kasi kung matatandaan natin, Disyembre pa, 2014, pinupush yan, nung yung isang bus, yung Don Mariano Bus Company, isa sa mga buses nito ay na-involve sa isang aksidente kung saan 19 na katao ang namatay dahil sa mabilis na pagpapatakbo. Kaya simula niya talagang pinupush yung pagkakaroon nitong speed limiter, at ngayon nga ay ipatutupad na ito ng LTFRB. Kasi merong 3 klaseng speed limiter, Kaalan. Yung una, yung speed limiter. Ito yung speed limiter na magsa-stop automatically yung bus kapag na-reach yung limit. Yung pangalawa, yung passive speed limiter, kung saan magkakaroon ng alert na mataas na or parang high-pitched sound. Tutunog. Tutunog. Halimbawa, pag umabot ka na doon sa speed limit na itinakda, meron lang toot, toot,
parang ganon. Correct. Okay? Yung isa naman, yung GPS, depende sa terrain, depende sa dadaanan mong mga lugar kung ma-apply itong speed limit. At ang speed limit na isinet ng ating LTFRB ay 60 to 80 kilometer per hour. Okay. So, yan ngayon. Basta ang intention, of course, is to set a limit dun sa mabilis na takbo ng mga buses, lalo na, na pag minsan na-disregard na yung aspeto ng kaligtasan o yung safety ng ating mga pasahero. But sa mga rush hour, hindi natin mapapansin yan, Kaalan, kasi obviously traffic. Pero nakikita ko yan talaga pag umaga, yung mga buses na dumadaan dito sa Quezon City Circle, sa Commonwealth Avenue, sobrang bibilis. Ako yung natatakot para sa mga pasahero nila. Oo, kaya magandang ideya itong paglalagay ng speed limiter talaga ng LTFRB. At nako, medyo mabigat ang mga fines na inilagay ng LTFRB dyan. Yung una, yung 50,000 peso fine at yung per suspension violation yan, per violation at suspension ng lisensya para sa first offense ng 1 linggo, tapos tumataas yan, magiging 1 buwan at magiging 1 taon for the third. At posible rin na masuspend yung franchise ng 1 taon kung yung bus operator ay consistent sa pag-violate nitong speed limit. Okay. So, ang sineset nakikita ngayon ng LTFRB ay sa pagitan ng 60 to 80 kilometers per hour. Yes, oo. At madalas naman, yan din ang tinatakdang speed limit para sa mga bus, maging sa mga expressways natin, di ba? Oo. Hindi lang sa mga buses, kundi pati na rin sa mga trucks, pati sa, basta lahat ng PUVs. I think nga, yung mga jeepneys, kailangan din ito dahil isa rin yan sa mga mabibilis magpapatakbo pag madaling araw. Yes. Ang pinupunto ho nito ay yung kaligtasan ng ating mga pasahero at kaligtasan na rin ng driver, konduktor at iba pang nakasakay dito sa mga sasakyan. Baka ang sabihin na naman kasi nung iba, teka muna, yan naglilimitan na naman sa aming mga sa galaw ng mga sasakyan. Pero ang point dyan is ang utmost concern dapat yung kaligtasan ng ating mga kababayan. That's right. So yan, yung speed limit. At meron pang isang proposal, Kaalan, na magkaroon naman daw ng CCTV sa loob ng mga buses. So, para to deter crimes. Kasi kapag mayroong mga CCTV sa loob ng buses, syempre, yung mga kriminal, medyo magdadalawang isip dahil kitang-kita yung mga mukha nila dito sa CCTV. Pero, at pinag-aaralan pa itong proposal na to ng LTFRB. At sana, in the future, mag-guest natin dito ang someone from the LTFRB. Oo. Marami kasing mga usapin din na pwedeng mapag-usapan ng ating with our friends from the LTFRB. Halimbawa, isa pa yung yung pagkaganitong umuulan, dumadalas na naman ang reklamo ng mga kababayan natin na parang ang hirap naman sumakay ng taxi, makapara ka man ng taxi, hindi kayo sasakay kasi namimili ng pasahero. Ay, naku, totoo yan. Namimili ng pupuntahan. Ako na bibiktima ako ng ganyan yung i-roll down lang yung window. Nagtataxi ka ba? Oo, nagtataxi tayo. At i-roll down lang yung window tapos tatanungin kung saan ka pupunta. Kapag medyo malayo, pag sa kalimbawa, Quezon City ka, tapos bandang Makati, nako, iisnabing ka ng mga taxi drivers na ilan. So, paalala po sa ating mga taxi drivers, sana wag tayong mamili, lalo na pagpapalapit na yung Pasko. Pag kasi Christmas season, shopping season, dyan sila medyo nagmamalaki Yun ang mahirap At saka paalala rin na implemented pa rin itong 10 peso, minus 10 pesos doon sa flag down rate. Total fare ng mga taxi, minus 10 pesos. Okay? Balikan na natin ang ating kasamang si Ara Perez dyan sa PTV Telestudio. Ayan, tama nga kayo, Alan at Vivienne. Sana ay matupad na itong mga panukalang ito para mas mapaigting pa ang road safety ng ating mga tsuper at pasahero. Bago po tayo magtapos, gusto ko lang batiin. Binabati po ng buong Radyo Vision at Media ng Bayan family ang aming news manager dito sa PTV News na si Ramon Nunez ng happy birthday. Nais ko rin pong batiin si Rona Casiple ng Philippine Statistics Authority.
Census siya sa amin kahapon at sinabi niya na avid viewer siya ng Radyo Vision. At syempre gusto ko rin po magpasalamat sa Department of Science and Technology sa pangunguna ni Secretary Mario Montejo at ASEC Mon Liboro, maging kay Tita Lilibet Padilla sa pag-aalaga sa aming mga media sa nakalipas na Science Nation Tour sa Cagayan de Oro City. Next week po, abangan po natin sila sa Cebu at Vigan. At sana po nabigyan namin kayo ng magandang simula ngayong araw ng Lunes. Maulan po ngayon, kaya huwag natin kalimutang magdala ng payong at iba pang rain gears. Ako po si Ana Perez, balik na sa inyo, friends, Alan at Vivian. Okay, thank you. Si Ana Perez sa PTV Studios. Oy, happy birthday pala ni Mon ngayon, ha? Okay, Sir Mon Nunez ng PTV News Head. Alam mo, maliban dito sa bayan, nagkasama rin kami ni Mon dati. Pareho kami nagtuturo sa isang universidad dyan sa Intramuros, Maynila. Paring Mon, happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. At dugtong ko na rin, birthday ngayon ng aking mahal na mother. Ang aking mother, Mrs. Aurelia Lagos Alianige. Happy birthday, Mami. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Wow, happy birthday po sa Mami ni Sir Alan. At dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyo kaming panoorin online sa www.ptv.gov.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian. At siyempre sa pangalan po ni Ka Francis Cancino, Ka Francis, get well soon, ha? Namimiss ka na ng ating mga taga-subaybay. Kaya pakinig, taga-panood dito sa kapiling nyo. Ako po si Alan Alianige. Hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik po ng Radyo Vision sa Media ng Bayan.